Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa game ng Los Angeles Lakers at ng Dallas Mavericks kahapon. Lahat ng mata ay na kay Luka Doncic. Isang bagay na hindi tayo sanay sa isang kakampi ni LeBron James. Madalas nga kapag naglalaro si LeBron ay siya palagi ang biggest star sa loob ng court. Ganun pa man sa lahat ng headline, news outlet, TV coverages, and promos ay si Luka ang laman nito and understandable naman yan. Ganun pa man hindi nga ibig sabihin nito na laos na si LeBron dahil kung may nakita man tayo sa performance niya, hindi lamang ngayon bago sa buong season na ito, tila ba ay naglalaro pa din nga siya sa kanyang prime. Obviously may konting decline, subalit for a player na nasa kanyang year 22 na at 40 years old na, first time nga natin ito makita sa history ng NBA. Si LeBron ay gumawa pa kahapon ng 16 points sa 4th quarter lamang on 7 of 9 shooting sa field. Tahimik lang nga siya noong simula, subalit dahil sa panay double team nga ang Dallas Mavericks kay Luka, nag-take over na nga sa LeBron sa 4th quarter. Sa pagdating nga ni Luka Doncic sa Lakers ay lahat sila nasa adjustment mode pa. Nakita natin ang roller coaster o pagbagsak at pagtaas ng mga stats si Luka at Austin Reeves, habang sa LeBron naman sa bagong role ay nananatiling consistent ang kanyang mga stats. Isang bagay din nakapansin-pansin sa pagdating ni Luka Doncic ay mas sumipag nga sa LeBron sa depensa. Malamang resulta na nga ito ng hindi overuse o heavy usage rate sa opensa dahil si Luka at Austin Reeves na nga ang main ball handlers ng team. Tila ba naglalaro siya ngayon na mala Draymond Green na agresibo pa rin gumawa ng puntos at may tira sa labas at mga fadeaway. Sa LeBron lang nga ang player na may 300 plus points, 100 plus rebounds at 100 plus assists sa 4th quarter ngayong season, at siya din ang player na may second most points sa 4th quarter ngayong season. Simula pagpatak ng bagong taon ay nagtatala siya ng mga stats sa 26.7 points, 7.8 rebounds, and 8.7 assists per game on 54% shooting sa field at 44% shooting sa 3-point line. Halos MVP stats niya nga yan mga kaibigan, literal na mas mataas pa nga ang stats na yan sa career averages niya. At ginagawa na ito kahit na paiba-iba pa nga ang kanyang role sa team. The ability to adapt a position and role ay isang bagay na posibleng underrated sa kanya. Naglalaro nga siya minsan na point guard, small forward, power forward, and even center, mapa-opensa man yan o depensa. Si Luka Doncic nga ang future ng Lakers, subalit as of the present ay andito pa din nga sa LeBron at mukhang kaya naman nila na mag-coexist at nakakapag-adjust naman silang dalawa sa isa't isa. It's a work in progress, kaya naman expect ups and downs sa kanilang performance. Kaya naman don't hate but appreciate LeBron mga kaibigan, dahil sa panahon ngayon kung saan hati na ang atensyon ng mga players at napakalaki na ng kanilang mga sahod, hindi nga natin tiyak kung may player pa ba sa mga susunod na henerasyon na kakayanin na manatiling motivated despite makuha nila ang napakalaking sahod sa batang edad at makuha ang exposure mula sa social media na nagbubukas ng pinto sa posibleng distractions tulad ng mga TV deals, commercials o kung ano pa man na madalas ay considered as life after basketball. Sa palagay nyo ba ay may susunod pang player kay LeBron James na magtatala ng mga prime stats sa edad na 40 years old at sa kanyang year 22?